tingin ko kailangan ko magsalita ulit. Dahil, ayon kay Ted Filon, sobra na, tama na. Grabe na talaga ang korupsyon sa ating bansa. It has even been the corruption in the Philippines has even been noticed by the international community. If you saw the interview in Australia with, I think, Ferguson, the lady media practitioner. Nung in-interview niya si Bongbong Marcos. Dito ni Dong si Channel TV tungkol sa pagtakbo ko. Kaya yan, sir, marami naman tayo mga DDS. Correct. Sa totoo ha, ang DDS, and I think it's safe to say that it's more than 31 million. Kasi yung bumoto kay BP Sara is 32 million. Tatandaan nyo, wala pa yung hindi sumuporta kasi nakinig dun sa tatay niya, hindi pa sinuportahan si Sara. Pero ngayon, na nagiging tila oposisyon na si BP Sara, silently, marami nagsusuporta. And it will be very safe to say it's more than 31 million. Alam ko marami po DDS. Kaya lang, siyempre, bago tayo maisingit doon, unahin muna nila yung mga kilala. Hindi naman ako kilala eh. Sabi ni Alter Ego, si Banat Bay sana takbo ng senador. Ay, ako ha. Sa totoo lang. Ako, pangarap ko dati pumasok sa politika. Si Banat Bay ayaw talaga. But I really hope, kung nakikinig man siya, but I really hope that someday, si Banat Bay magbago ng isip. Basta, as of today, I'm sure hindi siya tatakbo. Ayaw niya. Pero may capacity po kasi si Banat Bay. Matapang po talaga si Banat Bay. Wala siyang inuurungan. Higit sa lahat, wala siyang pamilya. Wala siyang inuurungan. Bakbak yun eh. Kung babakbak yun. And Banat Bay is very street smart. Matalino po yun si Banat Bay. Kaya nga ako I hope that someday tatakbo siya. But one thing for sure, not in the near future. Sa tingin ko nga malabo pa eh. Not in 2025, not in 2028, malabo. Kasi pag kinakausap namin siya, pinipilit namin siya, ayaw niyang talaga. Ako nga may gusto before, no? But if titingnan talaga natin yung capacity and the brains and the tapang, etc., si Banat Bay ang may karapatan, hindi ako. Pero wag na muna yun. Marami namang mas maraming magagaling. Sila na lang. Ako po, ay band manager. I can work effectively staying on the background. Ganon din naman si Banat Bay. Mocha Girls is Mocha Girls because of Banat Bay. I can proudly say that. Kaya nga, we can stay on the background. Yun na lang iba. Tungkol sa ill-gotten wealth, natameme si Bongbong Marcos. Nakita niyo doon. Yun lang, tama si Alter Ego. Magaling at matapang si Banat Bay. Siya yung kailangan ng mga Pilipino. Kaya nga, pati nga mga patay na channel, nabuhay na rin ni Banat Bay. Siya nga ang ginagawang topic. Tama ka, Alter Ego, kailangan siya. Ako, I really believe, kailangan siya ng Pilipino. Kaya lang, ayaw niya talaga. Ayaw niya. Sanay siya nung ganon. Tanghali siya gigising. Kaya nga meeting namin, after this, tatakbo ko, may meeting kami. Galing silang Baguio, diretso ako sa meeting. Lahat ng meeting namin gabi. Pag may bakasyon, pupunta siya ng Japan. Ayaw niya ng pinakikialaman. Kaya ayaw niya tumakbo. Kasi pag tumakbo ka, ultimo pagkain sa restaurant, sinisilip. Hala, umulan. Bel Suarez, maraming salamat po. May bago po tayong member. Thank you po, Bel Suarez. Kung ako lang tatanungin nyo, medyo guilty. Sa aking mga kababayan, sobrang naaawa na ako, lalo na sa ating mga kapatid na mahihirap. Ang mahal na ng bigas, ang mahal na ng mga bilihin, ang mahal pa ng... Very good question. Maputol lang po kita, pasensya na Kong Tebes. Paano kung si Pastor Kibuloy sa Senado? Yun pwede. Kasi may capacity si Pastor Kibuloy. Pastor Kibuloy is very close to Tatay Digong. At pag gusto ni Pastor Kibuloy, definitely makakasama siya sa senatorial slate na bubuuin kung meron man ang Duterte. Ako, palagay ko dapat tumakbo si Pastor Kibuloy. And actually, bago kami magkahiwalay, binubulungan ko siya.
Bulong demonyo ata yung bulong. Pastor, suportahan ka namin, tumakbo ka. Ngiti lang siya, ngumiti lang. Mick Sebastian Santos, shout out sa'yo. Maraming salamat po, Mick Sebastian Santos. Kasi kailangan natin yung tunay na oposisyon. I'm very sure DG Bantag will be a sure opposition. Kong Tebes will surely be upon opposition. Pastor Kibuloy will surely be an opposition. Mga produktong petrolyo. Pero kung makita nyo, ang nagpapatakbo na ating bansa, parang kumbaga walang pakialam. Biyahe lang ng biyahe, kumbaga para lang nagbabakasyon. 21 trips in 21 months. Kung ako yun, yung pera pang biyahe, pamigay ko lang sa mahihirap. Gawin kong tulong. Isa pa, ang dami ng drogang umiikot ngayon sa Pilipinas. Ang dami ng krimen. Isa pa, napansin ko, bakit pag ibang tao pinagbintangan, guilty na kaagad? Si Bantag pinagbintangan, hindi pa nalilitis, guilty na. Correct. Si Arnie Tebes, pinagbintangan, isang araw lang, guilty na. Correct. Si Pastor Kibuloy, pinapaimbestigahan, guilty na, hindi pa naiimbestigahan. Pinapatawag pa lang, guilty na. Pero si Lisa Araneta Marcos, nadawit sa isang extortion issue, kaagad pinawalang sala ni Jean Fajardo ng PNP. Bakit ganon? Correct. Ilan ba ang pinagbabatayan ng batas natin sa Pilipinas? Are there two sets of laws in the Philippines? Isa para sa mga may kapangyarihan, isa para sa ibang tao. Or isa para sa mga kakampi ng mga Marcos, isa para sa ibang mga tao. Di ba dapat sa isang bansa, isa lang ang sinusunod na batas? Dapat pantay-pantay sa lahat ng tao. Hindi ko rin maintindihan kung bakit... Ito, maraming salamat. Kung nanonood po si Kong Tebes, sabi ni Saldi Galos, maraming salamat for sharing this, Saldi Galos. Sabi ni Saldi Galos, naku po, basher ako ni Kong Tebes. Sorry po, naliwanagan na po ako na inaapi talaga tayo ng gobyernong ito. Sana po, Coach Oli, ipapaabot mo kay Kong Tebes. Sorry po talaga. Ayan. Nabalitaan din po natin naninood si Kong Tebes sa ating channel. Pilingero din ako no? Kong Tebes, sana po mabasa mo ito. At marami na po naliliwanagan Kasi hindi po ito issue ng demanda. Ito po ay issue ng pang-aapi. Marami na po ang nagigising katulad ni Zaldi Galos. Nagising na po sa katotohanan at naniniwala na sa pinaglalaban ni Kong Tebes. Maraming salamat, Zaldi Galos. Ang ating kongreso, kung saan ako ay miyembro, kahit tinanggal pa nila ako sa aking paniniwala, hindi karapat-dapat yon dahil hindi nabigyan ng due process. Hindi lang kongreso, pati senado hindi ko na maintindihan. Pag si Arnie Tebes, bawal ang Zoom. Pero ngayon, makita natin sa senado at sa kongreso, ang dami nang nagzo-Zoom. Yung mga kunwari witness nila, di ba? Bakit sila pinapayagan? Ang dami na nagsusum doon, Kong Tebes, no? Alam mo, dapat yung pati speaker nila mag-zoom, Zumba. Nagsisitabaan sila doon. Oy, yung mga kongresista dyan, ng mga nagsisitabaan, magsisumba kayo, ha? Nako, marami kayong pan-travel, marami kayong kinakain. Masama yan. Diet, sum-sum din, zumba. Sabay si Arnie Tebes, bawal mag-Zoom. So, double standard na naman. Again, GI tuloy daw. Ilan ba ang rules ng Senado? Ilan ang rules ng Kongreso? Dapat isang set lang ang rules ng mga chambers na ito. Nanggaling ako dyan Alam mo, sobra na ang pang-aakabuso ni Tambaluslos. Dapat na natin tong wakasan. Lahat pinagdidiktahan na nila. Lahat pinapakialaman na nila. May nakita ako kailan lang, pati LGU ng San Simon, pinapakialaman. Sobra na talaga. Ngayon, grabe ang kanilang persecution o sa Tagalog, pang-uusig sa mga taong hindi sumasang-ayon sa kanilang mga gawain at sa kanilang mga gusto. Sino ang kanilang mga inusig? Sino? Ang una, si General Bantag. Bantag. Sunod, si Arnie Tebes. Arnie Tebes. Tinanggal sa Kongreso.
binigyan pa ng Mga sobrang inusig daming nila, kaso na kung ano-ano, wala na ngang witness, may kaso pa rin. Pati si Madam GMA, tinanggal GMA. nila bilang Deputy Speaker. Senior Deputy Speaker. Pagkatapos nun, tinanggal pa bilang Deputy Speaker. Ako. Ngayon, pagkatapos si GMA, si Boss Pulong naman, si Congressman Pulong Duterte. Gusto na naman nilang tanggalin, pero tingin ko hindi nila kayang gawin. Inuusig din nila si Boss Pulong. Bakit? Pati si PRRD, Ako. inuusig nila. Pati si Vice President Inday Sara, sinisiraan at inuusig nila. Inuusig. Pati isang kagalang-galang na pastor, nagsasamba at sa Bisaya, nagsasangyaw, nagsispread ng word ng ating Panginoon. Pati yun, sinisiraan nila. Ako. Nakikita ko nga ngayon, ang ginagawa nila kay Pastor Si Pastor. Kibuloy, eksaktong script sa ginawa nila sa akin. Yun! Baka parehas ang Pastor Kibuloy, parehas ang gumagawa ng script ng kalaban iisa ang kalaban. O yung ginawa kay Tebes, ginawa din kay Pastor. Nako, ano yan? Sinimulan sa pagbibintang na may mga baril, may ganito ganyan. Hindi ako magtataka na malamang i-raid din nila si Pastor Kibuloy. Pero siguro ngayon magdadalawang isip na sila dahil syempre alam nilang obvious na masyado yung ginagawa nila. Dahil lang ba ang SMNI ay nagsasabi ng katotohanan at ayaw sumunod sa ibang mainstream media? Ako, sapul mo. sapul mo, Kong Tebes. Dahil totoo yung sinabi mo. Dahil ayaw sumunod ng SMNI sa mga kalokohan nila. Na sila lang ang parating nilalabas sa balita, ang administrasyon lang. Ito, sobra na talaga to. Sobra na. Alam nyo, hindi lang opisyal ang kanilang inuusig. Imagine, pati vloggers inuusig. Pati nila. vloggers. Ang mga banateros. Ay, sos, nabanggit pa tayo. Special mention pa. Special mention pa. Nako, pambihira. Ano pa? Inuusig nila. Ang ibang vloggers tinatakot, nakasuhan. Pati si Maharlika. Oo, pati si Maharlika. Nako. Grabe. May threat sa kanyang buhay. Bakit ganun? Ang tanong ko sa inyo mga kababayan, papayag pa ba tayo sa ganito? Hanggang kailan natin ito lulunukin? Ang kanilang paglalamastangan, ang kanilang sa Bisaya, pagpanunog, pang-aapak pala sa Tagalog, sobra na talaga. Alam nyo, tama si PRRD na yung ginawa ng ama na si Marcos Sr. at ang gustong gawin ni Marcos Jr. pareho. Ako sumasang-ayon ako doon. Gusto nilang galawin ang konstitusyon para mapahaba ang kanilang mga termino. Mali at dapat huwag tayong pumayag. Ang aking panawagan sa lahat, tayo ay magkaisa, laban para sa bayan. Let us protect the Constitution. Protektahan natin, samahan natin si Pastor Kibuloy, si Ma'am Inday Sara, ipaglaban natin si Ma'am GMA na huwag nilang apak-apakan, at pati ang mga vloggers at ang lahat ng mga tao na ang kagustuhan lang naman ay maging tama at gumanda ang buhay ng bawat Pilipino. Dapat tayong magkaisa at ipaglaban natin ang tama. Laban tayo para sa bayan. Yun. Laban tayo para sa bayan. Congrats, Kong Tebes.